Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mommy, nasan po si Tito Aaron? Bakit hindi po siya umuwi dito? Nabaling si Sophia sa anak nang bigla itong magsalita. Katatapos lang isalansan ang mga plato na hinugasan. Nakatingala sa kanyang anak at nalulungkot. Napabuntong hininga muna siya bago lumuhod para makapantay ang anak. Hinawakan nito ang malambot na pisngi ng anak bago siya nagsalita. Anak, busy si Tito Aaron. Hindi siya nakauwi kagabi dahil marami siyang ginawa. Pero huwag kang mag-alala anak. Uuwi din si Tito later. Nakangiti niyang sad sa anak. Umaliwalas naman ang mukha nito dahil sinabi niya. Talaga po, Mami? Yay! Akala ko po bumalik na siya ng Cebu eh. May promise po kasi siya sa akin na maglalaro daw po kami, tapos manonood ng movies. Nag-promise palang Tito Aaron mo anak, so gagawin niya yun. O siya, pumunta ka muna kay yaya mo, dahil may bisita tayo mamaya. Ipapakilala kita anak. Malambing niyang sabi sa anak. Napakunot naman ng noo si Kalia. Hindi niya maiwasan na mangiti dahil sa ginawa nito. Lalo kasi ito naging cute. We have visitor later, Mami. Sino po? Mamaya anak. Makikilala mo din siya. Kaya maligo ka na. Ire-ready ni Mami ang damit mo at si Mami din ay mag-ayos ng buhok mo. Okay po, Mami. Hinilikin muna sa pisngi ang anak bago ito umalis. Nakatingin lang siya sa anak na papalayo sa kanya. Kinakabahan siya mamaya dahil magkikita ng mag-ama. Parang nagsisisi siya na bumalik ng Maynila at pumayag sa trabaho binigay sa kanya ng kumpanya ni Gabriel. Dahil doon ay nagpunta siya sa ganong sitwasyon. Ayaw talaga niya na makaharap pa si Gabriel at ayaw niya talaga itong pakilala sa kanyang anak. Kaso si Kalia ay kailangang malaman ng bata ang tukol sa daddy niya dahil kailangan niya makilala ang ama. Kahit labag na sa loob niya, ay wala na siyang magagawa. Tumayo na siya mula sa pagkakaluhod nang mawala sa paningin niya ang kanyang anak. Ginawa niya ibang gawain para makapag-ayos na din siya. Magluluto din siya na makakain nila mamaya. Ramdam niyang tatlo ang magiging bisita niya mamaya. Siguradong hindi nag-iisa si Gabriel. We're here. Kalmadong anunsyo ni Aaron. Pinaradya na sarap ng building ang kanyang kotse. Kinakabahan ako. Seryosong sabi ni Gabriel habang nakatingin sa building. Tinapik-tapik ni Jenny ang balikat ng kuya niya. Kalma ka lang kuya. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko mamaya kapag nakaharap ko ng anak ko. Bro, huwag kang kabahan. Gusto kang nga makilala ng anak mo eh. At panigurado, matutuwa yun sa'yo. Kaya bumaba na kayo. Ipaparada ko lang to saglit doon. Hintayin nyo lang ako sa lobby. Parehas tumango ang magkapatid at lumabas ng kotse. Naglakad ang mga ito papasok sa loob. Dumiretso sa mahabang upuan si Jenny para doon maghintay. Habang si Gabriel ay nakatayo lamang sa gilid habang nakatingin sa elevator. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Aaron. Dumiretso ito sa babaeng nasa unahan para ibigay ang card niya. Ngumiti naman ito. Nakangiting humarap si Aaron sa magkapatid. Let's go? Naglakad sila
papunta sa elevator. Tahimik lang na sumunod si Gabriel at iniisip ang sasabihin niya para mamaya. Kinakabahan siya. Hindi lang dahil makikita niya ang anak niya, dahil din makikita niya muli si Mia. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin ito. Kung dati ang lakas loob niyang kausapin ito na walang kagatol-gatol, ngayon naman ay para siyang maamong aso. Tahimik nilang binaybay ang pumunta sa unit ni Mia hanggang tumigil sa isang kwarto si Aaron. Nandito na tayo. Mahinang saad nito sabay tingin kay Gabriel. Ready na ba kayo? Sigurado sa pagpasok natin, makikita mo na agad ang anak mo, si Kalia. Tumangulang si Gabriel. Gusto naman ni Aaron na buksan na lang ang pinto para papasok na lang sila, ay hindi niya ginawa. Hindi niya pwedeng gawin ang lagi niyang kinagawian na dire-diretsong pumasok. Alam niyang masama ang loob ni Mia sa kanya. Ayaw niyang dagdagan pa. Kaya kahit naninibago ay kumatok na siya. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas na ang pinto. Bumungad sa harap nila si Mia na seryoso. Come in. Tipid nitong sabi bago binuksan ang malaking pinto para makapasok ang tatlo. Hindi maiwasan ni Gabriel na pagmasdan ng asawa. Sobrang ganda nito kahit simple lang ang suot na sky blue dress. Sa pagpasok nila ay agad na may tumakbong bata patungo kay Aaron. Tito Aaron, you're finally here na po. Magiliw na sabi ng isang cute na bata. Lumuhod si Aaron para makapantay ang bata. Yes, baby girl. Sorry, hindi na ako uwi si Tito kagabi. Busy kasi ako eh. Malambing na sabi ni Aaron. It's okay, Tito. I understand naman po. Sinabi na rin po sa akin ni Mommy. Basta po, yung promise mo sa akin, mag-play po tayong dalawa. At saka, manood po tayo ng movies. Natawa ng mahina si Aaron. Napakabibo talaga ng inaanak niya. Kinurot niya ito sa pisngi. Don't worry baby girl. Hindi nakalimutan nito ang promise niya. Yay! Dahil sa sobrang tuwa ng bata, ay hindi niya napansin ang dalawang taong nasa likod ng Tito Aaron niya. Kung hindi pa nag-hi si Jenny, ay hindi mababaling sa kanila ang tingin nito. Hi Kalyana! Nakangiting sabi ni Jenny sa kanyang pamangkin. Namilog ang mata nito nang makilalang babaeng kaharap. Tita Jenny? Nag-aalangan pang sabi nito. Yes sweetie, kumusta ka na? Big girl ka na oh. Mabilis na nakalapit si Kalia sa kanyang tita Jenny. Tita Jenny? Agad din ang banang yakap ng bata ang kanyang tita. Matagal na panahon niya din itong hindi nakita at natatanda niya ang kanyang tita Jenny. May picture din kasi ito na magkakasama sila kaya hindi ito nakalimutan ang mukha ng tita niya. Wow! Hindi ko akalain na ganito ka kabilis lumaki. Mag-6 na taon ka na pero para kang 7 years old na. Natatawang sabi ni Jenny sa kanyang pamangkin. Sa kabilang banda ay hindi mawala ang tingin ni Gabriel sa batang yakap ni Jenny ngayon. Kamukhang kamukha niya ang bata at hindi talaga may pagkakaila na anak niya ito. Habang pinagmamasdan ni Gabriel si Kalia, habang kausap nito ang Tito Aaron niya, hindi niya maiwasan na mainggit dito. Buti pa ang mga ito ay kilala ng anak nila. At halatang close na close, lalo na si Aaron. Kitang-kita niya na gustong gusto ito ng kanyang anak. Biglang may kulit siyang naramdaman. Sobrang pagsisisi ang nararamdaman niya ngayon. Kung sana maayos niyang pinasamaan si Mia noon, at kung hindi siya naging gago, kung pinakitaan niya maganda si Mia, ay hindi mangyayari ito. Sana siya ang kasama noon ni Mia noong nanganak ito
at katulong sa pag-aalaga sa anak nila. Kaso hindi. Pinili niya magbulag-bulagan. Ngayon ay sising-sisi siya at naiinggit sa atensyon ng anak. Habang si Gabriel ay pinagmamasa ng anak, si Mia naman ay nakatingin sa kanya. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa anak. Parang kung may anong kirot na naramdaman siya. May awa siyang nararamdaman para kay Gabriel na hindi naman dapat. Dahil kasalanan naman ito kung bakit humantong sila sa ganitong setup. Dahil hindi niya kinaya ay tumikim siya. Bumaling sa kanyang lahat. Tumingin siya sa anak at ngumiti dito. "Bibi anak, mamaya mo na kausapin si Tito Aaron. Kumain na muna tayo. Baka lumamig pa yung niluto ko." Malambing niyang sabi sa anak. "Okay po mami, let's go Tita Jenny. Mami kuklasan niya for us." Nauna naglakad ang dalawa habang kasunod si Aaron. Naglakad na din si Mia. Malapit na sa pinto ng kusina si Jenny nang tumigil ang bata at biglang lumingon. Naalala ng bata na may kasama nga pala ang Tito Aaron nila. Bumaling ito sa ama na nakatayo pa din kung nasan ito habang nagmasid lang sa kanila. Hindi pa ito sumunod. Bumitaw sa pagkakahawak ang bata sa tita niya at naglakad patungo sa ama na ngayon itutok na tutok sa anak. Nasa harap na ni Gabriel ang kanyang anak. Hindi niya alam ang sasabihin. Gusto niya itong kabigin at yakapin at sabihin sa kanya na siya ang daddy nito. Hello po. Sorry po kung hindi ko po kayo napansin kanina. Ano pong pangalan nyo?" "Ako nga po pala si Kalia." Nakangting sabi ni Kalia sa kanyang ama. Hindi alam ni Gabriel ang mararamdaman. Kinausap siya ng kanyang anak. Napakaganda nito. Lumuhod siya para mapantay ng anak at ngumiti dito. "Hello sweetheart. It's okay. Ang importante ay binalikan mo ako. Ako nga pala si Gabriel." Malawak na ngumiti ang bata at sa hindi inaasahan ng lahat ay biglang niyakap ng batang si Kalia si Gabriel. Lahat ay nagulat at lahat ay hindi makapaniwala. Hindi pa kilala ni Kalia si Gabriel pero niyakap ito. Ito ba ang sinasabi nilang lukso ng dugo? Maluhalong nakangiti si Jenny habang nakatingin sa kapatid at sa kanyang pamangkin. Kahit si Mia ay naluluha sa tagpo na magama. Ang anak niya nabibihira makipag-usap sa hindi ito kilala pero tingnan mo ito, siya pa ang lumapit sa ama. Pwede niyo po ba akong buhatin?" Hindi makapaniwala si Gabriel. Gulat siya pero kalaunan ay napangiti ng malawak. "Oo naman sweetheart." "Yay!" Binuhat ni Gabriel ang kanyang anak. "Let's go po. May mommy kuklasan niya. May favorite po." "Really? For sure, it's delicious." Nakangiti nitong sabi habang naglalakad. "Sobrang sarap po magluto ng mami ko, kaya magugustuhan niyo po. Si Tito Aaron niya po, sarap na sarap sa luto ni mami. Gusto niyo po lagi nagluluto si mami, kasi po marami siyang nakakain." Kumunot si Gabriel at binalingan si Aaron na ngayon ay napapakamot sa kilay dahil sa kadaldalan ng inaanak. Masamang titig ang binaling ni Gabriel kay Aaron. "Ganun pala. Sarap na sarap sa luto ng asawa ko." Umiwas na lang tingin si Aaron. Nauna itong pumunta sa dining area dahil hindi niya nagugustuhan ang tingin ng kaibigan. Nagseselos pa yata. Sumunod na rin si Jenny kay Aaron habang si Mia naman ay hinintay muna ang mag-ama bago siya sumunod sa mga ito.
Tinuro ni Kalia kung saan siya nakaupo at sinabing sa tabi na lang umupo si Gabriel. Hindi alam ng bating sa Kalia kung bakit ang gaan ng loob niya sa taong katabi. Inayos ni Mia ang mga plato at ang lasagna na ginawa at naglabas din siya ng cake na favorite ng kanyang anak. Akma siyang tutulungan ni Aaron nang sama niya ito ng tingin. Walang nagawa si Aaron kundi manahimik na lang. Galit pa rin talaga sa kanya ang kanyang kaibigan. Nilagyan ni Mia ng lasagna ang plato ni Kalia. Matapos malagyan ay kumuha siya ulit para sa sarili niya kaso biglang sumingit ang anak. "Mommy, lagyan mo din po ang plato ni Tito Gabriel." Napatingin tuloy si Mia kay Gabriel. "Ah, sweetheart, ako na. Kaya naman ni Tito eh." Singit agad ni Gabriel. Pero napatigalgal siya nang tumayo si Mia at nilagay sa plato niya ang lasagna at saka isang bread. Walang imik na umupulit si Mia at nilagyan ang plato niya. "Yay! Kain na po tayo!" Masayang anunsyo ng bata. Lahat ay napangiti dahil napakabibo talaga ng bata. Tahimik lang ang lahat habang kumakain sila. Mamaya lang sasabihin ni Mia ang tungkol sa ama nito. Patatapusin muna niya na kumain sila. Nang matapos sa lasagna ay tinikman din nila ang cake na binik ni Mia. Masayang kumakain si Kalia dahil favorite niya ito. Nang matapos sila ay tumayo si Mia para ayusin ang pinagkainan nila. Kaso maagap si Jenny at Aaron at tumayo rin ang mga ito. "Mia, kami na dito." Mabilis na sabi ni Aaron. Niligpit nila ang pinagkainan. Hinayaan na lang ni Mia mga ito. Walang imik na tumayo si Mia. Sumunod naman si Gabriel habang buhat ang anak. Naupo sa mahabang sopa sila Gabriel habang si Mia naman ay sa single sopa. Kinuha nito ang iPad niya para tingnan ang social media account niya. Busy siya sa pagtitingin nang mapatingin siya sa mag-ama na ngayon ay seryosong nanonood. Binaba niya ang hawak na iPad at pinagmasdan ang dalawa. Magkamukha nga mga ito. Kinuha niya ang iPad at pinunta sa kamera para kuhanan ng litrato ang dalawa. Hindi naman napansin ni Gabriel yun dahil naaliw na nito sa palabas na pinili ng kanyang anak. Hindi nito mawari ang sayang nararamdaman dahil katabi at nakakausap niya ang kanyang anak. Makalipas ang ilang minuto, natapos sa paghuhugas sila Aaron. Naupo ang mga ito sa kabilang sopa. Mukhang ito na nga ang hinihintay nilang lahat. Ipapakilala niya sa anak ang kanyang ama. Binaba nito ang iPad at tumikim siya para makuha ang atensyon ng lahat, lalo na si Kalia. "Kalia anak, come here. May sasabihin muna si mami sa iyong importante." Malambing niyang sabi sa anak. Sinunod naman agad nito ang sinabi ng ina. Bumaba ito sa sopa at lumapit sa kanya. "Ano po yun, mami?" Binuhat ni Mia ang anak at inupo sa hita niya. Di ba sabi mo kay Tito Aaron na gusto mong makilala ang daddy mo?" Dahil sa sinabi ni Mia ay sumigla ang mukha nito. "Opo, mami. Makikilala ko na po ba ang daddy ko?" Nagagalak nitong sabi. Kitang-kita ang pananabik nito na makilala ang ama. Ang saya ni Gabriel dahil sa nakikitang reaksyon ng anak. Gusto lagi siyang makilala ng anak. "Oo anak, ipapakilala ka ni mami sa daddy mo." "Talaga po, mami? Yay! Gusto ko makilala si daddy. Gusto ko po siyang makita. Nasaan po siya, mami? Pupunta po ba siya dito?" Ngumiti ng tipid si Mia bago hinawakan ang magkabilang pisngi ng anak.
Unti-unti niyang binalingan si Gabriel bago nagsalita. Kalia anak, ito ang daddy mo. Saktong nakatapat na ito sa direksyon ni Gabriel. Ngumiti si Gabriel. Naguguluhan naman na tumingin si Kalia sa mami niya. Si Tito Gabriel po ang daddy ko? Oo anak, siya ang daddy mo. At kapatid siya ni Tita Jenny mo. Naluluhan lumingon si Kalia sa kanyang ama. Tumalon ito sa pagkakatayo sa kandungan ng kanyang ina bago tumakbo at dinambalang yakap ang ama. Niyakap din siya ni Gabriel. Daddy? Anak? Daddy? Naiiyak na untag ni Kalia. Muli namang naluha si Mia dahil sa nangyaring eksena. Habang si Aaron naman ay nakangiti lang sa kanila. Ilang minuto magkayak pa mag-ama at inayalang nila mga ito. Kaya po pala ang gaan ng loob ko sa inyo dahil kayo po pala ang daddy ko. Kumalas na pala sa yakap si Kalia. Inayos naman ni Gabriel ang buhok ng anak na nagulo. Masaya ko anak na gusto mong makilala si daddy. Patawarin mo ako kung ngayon mo lang nakilala si daddy. Bakit po ngayon na kayo nagpakita? Napatingin si Gabriel kay Mia. Umiwas lang ito dahil hindi niya lamang idadahilan o baka magkaiba pa silang sasabihin. Haayan lang nito kung anong sasabihin sa anak. Patawarin mo ko anak kung ngayon lang si daddy. Naging busy si daddy sa kumpanya. Maraming ginawa si daddy pero babawi ako sa iyo anak. Talaga po daddy? So, dito na po ba kayo titira? Magkakasama na po tayo palagi. Napaubo si Aaron dahil sa sinabi ng inaanak. Tinapik-tapik naman ni Jenny ang likod nito. Si Mia naman ay nanlaki ang mga mata sa sinabi ng anak. Hindi niya napaghandaan ito. Akala niya pag napakilala niya sa anak ang ama ay ayos na. Muling tumingin si Gabriel sa kanyang asawa. Pero ngayon ay may pilyong ngiti sa mga labi nito. Hindi ko alam sa mami mo kung papayag siyang dito na ako tumira. Baka kasi magalit siya eh. Magiliw na sabi nito sa kanyang anak. Pagkakataon niya nito para makasama mag-ina niya para makabawi siya sa mga ito. Malaking chance ito. Humarap ang bata sa ina at malungkot ito. Mami, dito na lang po si daddy. Payag ka na po. Dito na po siya tumira like Tito Aaron. Gusto ko pong makasama si daddy. Tiningnan na masama ni Mia si Gabriel. Ginagamit ito ang anak. Alam niya na gusto nitong makasama siya. Please mommy. Bumaling ulit siya sa anak na ngayon ay malungkot at naiiyak na. Napapikit siya ng madiin. Ayaw niya sumama ang loob ng anak niya para sa kanya. At nakikita niya na masaya ito na makilala ang ama. Pinagkait ko ng 5 taon sa kanilang dalawa dahil sa daddy niya. Siguro hindi na masama na pumayag ako para kay Kalia. Titira siya dito para kay Kalia para makapagbanding silang mag-ama. Kailangan niya makausap si Gabriel tungkol dito. Papayag siya pero may kondisyon. Tumingin siya sa anak niya at ngumiti siya dito. Sige anak, payag na si mami. Pero may kondisyon ako para sa daddy mo, okay? Mamaya mag-uusap kaming dalawa. Habang sinasabi ni Mia ang mga tagang iyon, ay nakatingin siya kay Gabriel. Yay! Pumayag si mami. Dito ko na po titira daddy. May daddy na ako.
Masayang yakap ng bata ang kanyang ama. Kahit si Gabriel ay masaya dahil makakasama niya muli si Mia kasama ang anak nilang dalawa. Hindi niya palalagpasin ang pagkakataong ito para makabawi sa kanila. Lahat ay gagawin niya, bumalik lang sa kanya si Mia. Nasa kusina si Mia habang umiinom ng tsaa. Malalim ang iniisip nito. Simula nang pumayag siya na tumira si Gabriela sa kondo niya, ay kung ano-anong iniisip niya. Kinakabahan din siya dahil muli niya makakasama ang lalaki. Hindi pa niya ito nakakausap hanggang ngayon. Maghapon kasi nakasama nito si Kalia. Hindi humiwalay si Kalia sa kanyang ama. Habang malalim ang iniisip ni Mia, ay hindi niya naramdaman na may tao na palang nagmamasid sa kanya mula sa pinto ng kusina. Sumandal si Gabriel sa amban ng pinto habang taimtim na tinitingnan ang kanyang asawa. Hinahayaan niya ang sarili magsawa sa katititig dito. Masaya si Gabriel dahil pumayag ang asawa niya na tumira sa kondo nito. Alam niya sa sarili niya na hindi madaling makuha ang loob nitong muli. Pero gagawin niya lahat para bumalik ang dating pagtingin ng asawa sa kanya. Hindi niya hahayaan na malayo muli sa kanya ang kanya mag-ina.